Hi mga mi, samahan niyo naman po kami sa aming ganap ngayong araw. Mga bandang 10:00 nga ng umaga, ayan, at napatulog ko na itong kambal namin. Si ate naman at si kuya hindi daw sila inaantok. Kaya eto, at umakyat ako dito sa taas para makapaglinis na rin dito. Matagal-tagal na rin kasi na hindi na ako umaakyat dito sa taas namin. Yun nga, pagkatapos ko mabuksan yung mga bintana, Diyos ko, talagang nawindang ako sa sobrang kalat at dumi na pala dito. Bago nga rin pala ang lahat, gusto ko ma-share sa inyo itong bago kong dress na pambahay. Napaka-komportable niya suotin, tapos hindi mo na rin kailangan mag-bra dahil padded na rin siya. Anyway, eto nga, at ganito na pala kakalat at kagulo dito sa taas namin. Alala ko, huling punta ko dito, talagang nag-general cleaning ako. Tapos eto, sobrang dami pang nagkalat na mga maliliit na styro. O, alam ko na ang salarin kung bakit napakagulo at napakakalat na dito sa sala namin. For sure, pinaglaruan ito ng mga bata at galing dyan sa karton. Siyempre, wala tayong choice. Tayo talaga yung tagapagligpit ng kalat nila. Hindi na lang talaga at naisipan kong pumunta dito sa taas. Pala, ang dami ko nakikita mga maliliit na styro dun sa baba at dito pala galing yun, kaloka. Naisipan ko nga ding i-vacuum na lang to para mabilis na lang din makuha. Pag kasi wawalisin mo yan, magsisiliparan lang. Ginawa na lang din talaga namin storage room itong taas namin mga mi, simula nung magkaroon na kami ng kwarto dun sa baba. Safe din kasi doon para sa mga bata, tapos nakakapagod din talaga mag-akyat panaog sa hagdan. Nakapag ako lang mag-isa tapos bitbit ko yung dalawang bata, na ko talagang nakakahingal. Anyway, eto nga, at malinis na ulit itong taas namin. Punta naman ako dito sa kwarto namin sa baba at naisipan ko yung mga damit ko yan, ililipat ko yan dun sa taas namin na kwarto. Mga damit panlakad ko yun, madalas nasa bahay lang din naman ako. Kaya eto, mga kaunting anek-anek ko na lang din yung pinaglalagay ko. Ay, hindi ko na rin kung saan-saan hinahanap. Okay na yung ayan na lang yung inilagay ko kaysa dun sa mga damit, talagang napakagulo lang din talaga tignan. Mga bandang 12:30 PM, ayan, at gumising na yung kambal, kaya naman dali-dali ko na rin silang pinakain. Si ate naman at si kuya tapos na silang kumain. Mabuti na lang din talaga at magana kumain yung kambal sa mga oras na yan, kaya mabilis ko lang din sila natapos sa pagpapakain. Ayun, hinugasan ko na rin agad itong mga hugasin namin para hindi na ako masyadong matambakan ng mga gawaing bahay. Sobrang dami ko pa din talagang kailangan mga gawin, lalo na sa pag-shoot ng mga video ng mga affiliate products na natanggap ko. Kaya sobrang kailangan talaga ng time management kapag ganito na content creator ka, nanay ka na, tapos affiliate ka pa. Anyway, etong dish drainer namin, mi, sobrang gandang-ganda talaga ako dyan. Talaga sa napakaganda ng quality niyan, kapag may tubig, diretso talaga taga sa may lababo. Isa din talaga yan sa pinaka-the best na nabili ko sa online, promise. Gusto mo rin ng ganyan mga mi, meron akong ilalagay na link sa comment section. O diba, nakapag sideways pa. Alam niyo ba mga mi, sobrang saya talaga ng puso ko na paunti-unti na ako nakakabili ng mga gamit namin sa bahay, lalong-lalo na dito sa kusina namin. Alam yan ng mga dati kong follower na nakasubaybay sa akin simula pa lang talaga day one kung ano yung mga gamit namin dito sa bahay, na grabe talagang konting-konti lang talaga. Ito pala mga mi, yung nagsisimula pa lang ako sa pagbablog, ito pa lang talaga yung gamit namin sa bahay. Tapos sa lapag lang din kami natutulog noon. Thankful din talaga ako kay Lord sa lahat ng mga blessings na ibinigay niya sa amin. Layong malayo na rin talaga yung itsura ng bahay namin dati kaysa sa ngayon. Pag talaga yung sipag mo, sinamahan mo ng tiyaga at pagtitiwala sa taas, talagang hindi kanya pababayaan at bibiguin. Napakarami mga temptations na dumating para maging instant mayaman kami, pero mas pipiliin ko yung blessing na galing kay Lord. Siya instant para sa buhay na pinangarap ko, para sa pamilya ko. Kasi pinaglaban namin sa marangal, malinis na pamamaraan at proud kami. Anyway, mga bandang hapon nga, inakyat ko itong mga bata dito sa taas. Sarap din kasi tumambay dito mga mga bandang hapon kasi mahangin na rin. Babalak nga din ako mga na gawin na lang itong playroom ng mga bata soon. Iking sulit din naman kasi 4 naman tong mga anak namin, diba? Na-excite na din tuloy ako at sana manifesting soon makapagsimula na rin para sa magiging playroom nila dito. Mga bandang hapon naman, ayan, at sabay kaming kakain lahat kasi maagang huminto yung aking asawa sa pamamasada. Sabi ko kasi sa kanya, kailangan ko talaga ng backup para sa pag-aalaga ng mga bata kasi marami pa akong mga video na kailangang i-edit. Bale, eto nga pala yung ulam namin. Hindi ko alam anong Tagalog niyan, pati na nga rin itong chicken skin. Tapos nanghingi na rin kami ng kaunting sabaw ng baka. Siyempre, bumili rin kami ng mga prutas para sa mga bata kasi napakahilig talaga sa prutas ng mga anak ko. Siyempre, prayer muna bago kumain at si Ate Megan na rin yung nag-lead. Kuya Zaiden kasi hindi pa nga daw siya masyadong marunong. Medyo nahihiya din talaga siya sa amin. Tara mga may, sabayan niyo na rin kami kumain. Finally, dumating na itong aking silicone kitchen utensil set. Mas gaganahan akong magluto nito. Bagay na bagay din talaga to para sa mga gumagamit ng mga non-stick pans. Para maiwasang magasgasan at madamage yung mga pans. Di ito natutuno mga miha dahil silicone ito, it means heat resistant na po ito. Pero 100% food grade po ito at non-toxic. Bali 12 pieces na nga pala ito mga mi, kaya kompletong-kompleto na to para sa kusina natin. Pang sabaw, ihaw, pang bake, pang prito, kung ano man yung gagawin nating luto sa kusina natin. Quality lang din ang pag-uusapan mga mi, promise 100% satisfaction guaranteed. Kapal ang pagka-silicone plus wooden pa yung handle, kaya pasok na pasok para sa mga theme aesthetic. Uy, mag-check out na yan for the go!